Okay, sige. Balikan natin yung mga pinag-aralan natin simula ah, first part ng chapter 10. So yung una natin pinag-aralan, nakita natin dito yung vision ni Cornelius. Dito ah, sinabi sa kanya, nagpakita sa kanya isang angel, di ba? Tapos sinabi sa kanya na ipasundo itong si Peter na nandun sa Joppa. Tapos yung pangalawang part natin, yung ano naman, kay Peter naman, binigyan ng vision si Peter. Eh, di ba yung tela na bumaba ng maraming iba't ibang klase ng hayop na inutusan siya na pumatay siya at kainin niya. Okay, di ba nag-i-illustrate yun, hindi lang yung pagtatapos ng dietary law para sa kanila, sa mga Christians, kundi yung hindi dapat nila ituring na marumi ang mga hindi Hudyo, ang mga Gentiles. Okay, nakita natin dito na inire-ready ng Panginoon yung tao na magre-receive ng message of salvation at saka yung tao na gagamitin niya para mag-deliver ng message dun sa tao na yon. So nakita natin last time na nag-aral tayo na may mga tao pala, may mga perfect na ibig sabihin perfect timing at tamang tao para magdala ng message dun sa specific na tao na yun para sila ay makakilala. Napag-aralan natin last time na hindi dapat tayo ma-discourage kung meron tayong mga sineshare ng gospel, especially yung mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin at pamilya, kung hindi sila nagre-response dun sa ano natin, dun sa pag-share natin. So, maaaring hindi yun ang perfect timing, ang God's appointed time para sila ay makakilala, or hindi ikaw yung tamang tao para mag-deliver ng message. So, it's either way, di ba? Sabi nga, may magtatanim, meron nagdidilig. Pero ang Diyos ang nagpapalago. Okay? So, sa atin, sa part natin, wag tayo magsawa na mag-share. Hindi natin sila pipilitin dahil wala sa atin yung kakayahan, yung power para mag-save ng tao. So ang role natin ay binigay sa atin na utos sa atin is i-share natin ang gospel. So ang Holy Spirit ang gagawa na mag-convict at mag-transform, magpalit ng puso ng tao para tanggapin nila yung message of salvation. So napag-aralan din natin last time yung pinuntahan na, di ba? Nakita na nagpadala ng tao si Cornelius doon kay Peter, tapos kinabukasan sumama si Peter, tapos nakarating sila dito sa Caesarea, sa bahay ni Cornelius. So pagdating pa lang ng delegation ni Peter, at ilan sila? Anim sila plus si Peter, so 7 sila mga Hudyo, mga believers. Okay, so pagdating pa lang, bukas ng pinto, ano ginawa ni Cornelius? Lumuhod siya sa harap ni Peter, di ba? So binawalan siya ni Peter, pinatayo siya dahil hindi naman siya Diyos, sabi yung gawin yan, tumayo ka dyan. So nakita rin natin yung yung present day practice ng ibang uh, Roman sect, I mean Catholic sect, Christian sect, yung mga sekta, yung Roman Catholics, kung ano yung ginagawa nila dun sa statue ni Peter dun sa ano sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Yung pagpunas nila, paghalik nila dun sa paa ni ni Peter. So, doon tayo nagtapos, 'di ba? So, inakay ni ano habang ginreach siya ni Cornelius doon sa may pagpasok sa bahay nila. So, lumakad pa sila. Pagpalakad nila, nakita niya napakarami pa lang tao dito sa bahay ni Cornelius dahil lahat ng kapamilya niya, mga kaibigan niya malalapit sa kanya, nandoon para pakinggan yung message na ibibigay ni Peter. So doon nga tayo nagtapos. So buksan niyo yung mga Bible niyo, no? Kung anong translation kayo komportable. So sa tayo nagtapos, nandito na sa verse 33. Sabi ni Cornelius kay Peter, so nandito na tayo in the presence of God para marinig ang lahat ng sasabihin mo sa amin na ipinapasabi ng Diyos. So ito na, punta na tayo sa
verse 34. Ano ba yung pinapasabi, yung message na dala ni Peter para kala Cornelius? So Peter began to speak. Now I truly understand that God doesn't show favoritism, but in every nation, the person who fears him and does what is right is acceptable to him. So, discuss natin to. So, ang pinakamatinding hadlang or masasabi nating barrier sa pagkalat ng good news or ng gospel during this time ay yung conflict between the Jews and the Gentiles. So, hindi sila magkasundo. Kaya, di ba, na-discuss natin, may pader na naghaharang sa kanila at yung pader na yon ang nagiging dahilan para hindi kumalat ang gospel. So alam naman natin na karamihan, majority sa mga early believers ay mga Hudyo. At sa iniisip nila na hindi nila maisip na itong message na to ay para rin sa mga Gentiles. Pero ano sinabi ng Diyos kay Peter, kailangan mo dalhin yung balita na to sa labas ng Jerusalem, hindi lang sa mga Hudyo. Diba? Diba? Nakalabas nga yan sa Samaria, sa mga Samaritans, at ngayon nandito na sa mga Gentiles. So nag-obey naman. Sumunod si Peter sa utos ng Diyos. Pero hindi pa ganun kasolid itong pagsunod ni Peter dahil na-discuss natin simula't simula nung bata pa sila, itong mga Hudyo na to, na ano na sa isip nila, nakatanim na sa isip nila, sa tradisyon nila, sa kultura nila, na ang mga Gentiles ay marurumi. Hindi dapat kayo makipaghalubilo, kumain kasama ang mga yan. Hindi kayo dapat pumasok sa bahay ng mga yan dahil made-defile kayo. Ceremonially unclean. Ibig sabihin, kailangan nilang maglinis. 1 week yata yan. Basta nagkaroon sila ng contact sa mga Gentiles, hindi sila makakapunta sa temple. So sumunod si Peter sa Diyos despite his background and yung personal feelings niya. So makita natin yan na hindi pa pala totally nawawala itong feelings ni Peter na to. Kung babasahin nyo, fast forward tayo dun sa letter ni Paul sa mga Galatians. Nung nandun si Peter, di ba? Kung matatandaan yun, kumakain pa siya di ba? Kasama yung mga Gentiles. Pero ano nangyari? Nung time na dumating yung mga tao na pinadala na galing Jerusalem, galing kay James, kapatid ni Jesus Christ, ano ginawa ni Peter? Bigla siyang lumayo. Nilayuan niya yung mga Gentiles. Ayaw niyang ma-associate sa mga Gentiles. Kaya dito siya ni-rebuke. Pinagsabihan siya dito ni Apostle Paul, di ba? So nakikita natin na nandun pa rin yung feelings niya, yung parang yung resentment niya. Na pag nakakita siya ng isang Hudyo, yung iniisip niya, mga Hudyo to, iisipin niya, bakit ka nakikihalubilo? Nalimutan niya ng mga Christians din tong mga dumating na to. Kaya siya kinastigo ni ni Paul. So nililinaw ngayon ng Diyos na ang good news, ang gospel ay para sa lahat ng tao. Hindi dapat maging hadlang yung race, yung culture, yung language, yung geography, gaano ka man kalayo sa parte ka man ng mundo, yung economic level, mahirap ka man or mayaman, yung pinag-aralan mo, dapat hindi lahat yan maging barrier para i-share natin ang gospel. Okay? Dahil yan ang mandate sa atin. So huwag kayong ma-discourage kung hindi sila nakikinig. So hindi natin role ang mag-convict at mag-save ng tao. So dito, sa verse 35, but in every nation, the person who fears him and does what is right is acceptable to him. So tatanggapin daw ng Diyos kung sino man ang may takot sa Kanya at tama yung mga ginagawa. So tignan natin, no? Kasi isipin natin dito,
Maraming tao sa mundo ngayon, hindi lang nung time na yon, maraming tao sa mundo ngayon na parang nasa situation ni Cornelius. Maaaring meron silang religion, pero hindi sila kontento. Meron silang hinahanap. Parang may kulang sa religion nila. Hindi nila alam kung ano yon until marinig nila yung gospel, yung good news of salvation. Maaaring 30 years, 40 years na sila dun sa simbahan nila pinupuntahan, pero hindi pa sa kanila sapat yun. Marami pa silang hinahanap. Meron silang gustong malaman na hindi kayang ibigay at ipaliwanag nung religion na kinakaaniban nila. Kaya ito yung time na kailangan maging ready tayong mga Christians para i-share yung good news of salvation sa mga tao na to. So papaano natin dadalhin yan? Sabi nga ni ni Apostle Paul sa Romans 10:14-15, paano naman sila tatawag? Itong mga tao na to, yung mga naghahanap. Paano naman sila tatawag sa Diyos kung hindi sila sumasampalataya or hindi sila naniniwala? Hindi mangyayari yun. So paano sila sasampalataya or maniniwala kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Wala silang idea sa gospel. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isusugo? Di ba malinaw? Tulad na nasusulat kay Gandang Pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So ito yung kailangan natin na maging ready tayo. Na anytime baka tayo yung perfect na tao para mag-share ng gospel dun sa isang tao na lang nangangailangan ng message na to. Ang makikita natin dito no na yung paghahanap by itself, seeking, yung hinahanap mo ang Diyos, hindi yun sapat para ikaw ay masave. Naghahanap ka lang eh. Nakita mo ba yung hinahanap mo? Yun ang question. Kailangan makita ng tao yung hinahanap nila. Kailangan makita nila ang Diyos. So papaano nila makikita? Makikilala ang Diyos, di ba? Kailangan merong mag-point sa kanila. At kailangan din magdasal tayo, hindi lang sila nagdadasal, sigurado yan. Kailangan din tayo yung mga gagamitin para mag-deliver na message. Kailangan magdasal din tayo na tulungan tayo na ibigay sa atin yung mga tao na nangangailangan ng message of salvation. Nangangailangan kung used sa mga tao na gustong makilala si Jesus Christ. Yun dapat ay isa sa mga prayers natin na ibigay sa atin yung mga tao na desperately seeking to know and find the one and true God. So dito, at tinuturo ba dito yung ano sa Acts 10:35? Ano ba sabi dito sa 10:35? Kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanya ginagawa, kahit ano ang lahi niya, tatanggapin siya ng Diyos. Kung first time nating mabasa to, titingnan natin, okay naman pala eh. Kung may takot ka sa Diyos, tama yung mga ginagawa mo, papasok sa atin, good works. Good works are enough para makapasok tayo sa kingdom. Tatanggapin tayo. Ipo-point nila to, malinaw. Ito sabi sa Acts 10, 34-35, walang pinapaboran ng Diyos. Kung may takot ka sa Kanya, mabuti ang mga ginagawa nyo, kahit anong lahi mo, tatanggapin ka ng Diyos. Okay? Kung pinanghawakan niya ng isang tao, ano mangyayari? May salvation ba dito? Wala. Ano bang message dito sa verse 35 na to? Kasi kung sinasabi natin na tama na to, sapat na to para sa salvation ng tao, iko-contradict ni Peter yung sinasabi niya. Fast forward tayo sa verse 43. Saan ba yung 43? Hindi ko na yata naisama. Ito, verse 43. All the prophets testify about him, Jesus Christ, that through his name,
Everyone who believes in him receives forgiveness of sins. So only through his name magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Kung maniwala ka sa kanya sa lahat ng ginawa niya, sa message niya. Ibig sabihin nito, everyone who believes in him, hindi lang mismo kilala mo, naniwala ka kay Jesus Christ. That's it. Hindi. Kailangan lahat, everything about Christ ay paniniwalaan mo. Okay, so makita natin na hindi dapat panghawakan itong first part na sinabi ni ni Peter na ito, kung may takot ka sa Diyos, yung good works mo, tama ginagawa mo, tatanggapin ka ng Diyos. Hindi doon natatapos yun. Ang ibig sabihin dito, to fear God and that's what is right, yung tama ginagawa mo at kinakatakutan mo ang Diyos, may takot ka, dinidescribe nito ang Christian life. Pag ikaw ay isang Kristiyano na, automatic yun. May takot ka sa Diyos at mabuti ang iyong ginagawa. To fear God, ibig sabihin, inirerespeto mo siya at nagtitiwala ka sa Kanya. So ano ba yung pinag-uutos ng Diyos? To fear God and respect and trust Him. Anong inutos sa kanila? Micah 6:8. Mankind, lahat ng tao, He has told each of you what is good. Sinabi niya sa inyo, itinuro na sa inyo ng Diyos yan. And what is the Lord requires of you? Ano yung nire-require sa atin? To act justly, to love faithfulness, and to walk humbly with your God. This is a description of a Christian life. To fear God and do what is right. Ito yung evidence ng iyong faith ay totoo. Ito yung evidence na ikaw ay nagkaroon ng salvation. Ito yung evidence na na-receive mo ang Holy Spirit. So verse 36. He sent the message to the Israelites, proclaiming the good news of peace through Jesus Christ. He is Lord of all. So nililinaw dito ni Peter na sa pamamagitan ng mga ginamit ang mga Israelites. Ginamit ng Diyos ang mga Israelites na instrumento para ma-accomplish ang kanyang plano. Nang ibig sabihin, ang salvation ay hindi lang para sa mga Hudyo. Ginamit lang sila. Sila, yung chosen people, chosen nation, sinet apart sila para sila yung maging model, para model citizen ng buong mundo na kailangan tularan. Iba yung mga tao na to. Bakit sila naging iba? Dahil meron silang Diyos. Kakaiba yung Diyos nila. Sino ba yung Diyos nila? Mapupunta sa kanila yung attention ng ibang nation dahil kakaiba sila sa lahat. Meron silang strict dietary law. Meron silang kakaiba yung kanilang tawag dito, yung civil law kumpara sa lahat ng bansa. Pwede natin sabihin lahat ng bansa na nakapaligid sa kanila, iisa sila ng sinusunod na batas or iisa sila ng law. Dahil karamihan sa kanila or lahat sila ay mga pagan, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So sa kanila, yung sense of morality ay hindi parang wala silang sense of morality. Dahil nakita natin kung babasahin nyo yung Book of Corinthians, laganap yung sexual immorality. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So sila lang yung pinili. Nililinaw ni Peter to. Sila lang yung pinili para gamitin ng Diyos para ilabas ang message of salvation. Ang linya, itong mga Israelites na to, ang linya ni Abraham, ang ginamit para lumabas ang Messiah. Kaya hindi exclusive ang salvation para sa mga Hudyo, para sa mga Israelites na hanggang ngayon ay kiniklaim ng mga present day ng mga
Israel. Sila ang chosen people. So kasi makita natin yan sa Genesis chapter 12 pa lang na itong promises ng Diyos ay hindi mako-confine lang sa mga Israelites. Sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless those who bless you. I will curse anyone who treats you with contempt. And all the peoples on earth will be blessed through you. Sa pamamagitan mo, ang lahat ng tao ay mabe-bless. That includes salvation. Okay, so sa verses 37, so buksan niyo na lang yung ano niyo dahil ito parang inulit lang to ni ni Cornel ni ang tawag dito ni Peter, yung mga events na nangyari sa verse 37 to 43. So alam din ninyo ang mga nangyari sa buong Judea tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Nagsimula ito sa Galilea. Ito yung parang sermon, yung mini sermon ni ni Peter dito sa audience niya, kala Cornelius. Alam din ninyo ang mga nangyari sa buong Judea tungkol kay Jesus sa taga Nazareth. Nagsimula ito sa Galilea matapos mangaral ni Juan tungkol sa bautismo. Binigyan ng Diyos si Jesus ng banal na espiritu at kapangyarihan. At dahil kasama niya ang Diyos, pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng kabutihan. Pinagaling niya ang lahat ng sinaniban at pinahirapan ng Diablo. Kaya kami mismo ay makapagpatotoo sa lahat ng ginagawa niya. Dahil nakita namin ito sa Jerusalem at sa iba pang mga bayan ng mga Hudyo. Pinatay siya ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Pero muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at nagpakita sa amin na siya ay buhay. Hindi siya nagpakita sa lahat kundi sa amin lamang ng mga pinili ng Diyos na maging saksi para ipimalita sa iba ang tungkol sa Kanya. Nakasama pa nga namin siya kumain at uminom pagkatapos na siyang mabuhay muli. Inutusan niya kami ngayon na mangaral ng magandang balita sa mga tao at magpatotoo na siya ang tunay na pinili ng Diyos na maging tagahatol ng mga buhay at ng mga patay. Si Yesu Kristo ang tinutukoy ng lahat ng propeta nang ipahayag nila na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So ito yung brief at yung powerful sermon ni Peter. Ano yung mga nandito? Yung summary ng gospel. Nandito pinakita yung perfect life of servanthood ng ating Panginoon. Nandito yung death and resurrection na nagkaroon ng personal experience at na witness ni Peter. Sinabi rin dito yung fulfillment ng scriptures at yung gaano kahalaga, yung importante sa lahat, yung magkaroon ng personal faith, personal relationship sa Kanya. So masasabi rin natin na si Cornelius, mga kaibigan niya, at yung mga nasa bahay niya, may idea na rin dahil naririnig na nila sigurado to. Dahil makita natin, mababasa natin sa Acts 26, hindi ko na naisama dito Nakalagay doon, for this thing was not done in a corner. Ang ibig sabihin, alam ng karamihan ng tao ang mga nangyari sa Jerusalem noong time ni Jesus Christ. Alam nila yung mga alam nila yung life, yung death and resurrection ni Jesus Christ. Naging parang ano to, yung headline dito sa area na to. Para naging ilang buwan naka-headline si Jesus Christ dahil nga sa mga messages niya, sa mga sermon niya. Di ba? So, dito katulad ng sermon ni Peter doon sa previous chapters sa Acts, nandito na ang sinisisi ni Peter doon sa pagkamatay, doon sa pagpako kay Jesus Christ ay yung mga Jewish leaders.
Makita natin yan sa Acts chapter 3, chapter 4, chapter 5. Sinabi rin yan ni Stephen sa chapter 7 na kayo, yung mga Hudyo, religious leaders, kayo may dahilan kung bakit pinapako sa krus at namatay si Jesus Christ. At ito rin ang sasabihin at sinasabi ni Apostle Paul dun sa letter niya sa mga Thessalonians. So dito makikita natin sa napakaikling sermon na to ni ni Peter na ang sermon or yung pagwi-witness, pag-share about Christ, hindi dapat napakahaba, 3 oras, 4 na oras para sabihin natin na effective siya. Ang kailangan lang, di ba, nandyan yung leading ng Holy Spirit at saka yung message ay naka-center dun sa gospel, dun kay Christ. Okay, ito yung makakuha natin dito sa nangyaring mini sermon ni Peter dito sa household ni Cornelius. So, diretso tayo sa verse 44. Nandito na yung conversion tsaka yung baptism ng Gentiles. So, while Peter was still speaking these words, habang nagsasalita siya, may mga sinasabi niya na to, the Holy Spirit came down on all those who heard the message. So, parang hindi pa natatapos yung sermon niya, no? Parang ikinat na siya kaagad ng Holy Spirit. Biglang baba ang Holy Spirit dito sa mga Gentiles. So, pagka-announce ni Peter dito sa last part, siguro ito yung ito yung nag-trigger sa kanila. Saan ba? Balikan natin. These words, ano ba tong these words na to? Ito, last part ng verse 43. All the prophets testify about him that through his name, everyone. So, parang pinahawakan nila to. Everyone who believes in him receives forgiveness of sins. Ibig sabihin, hindi sila outcast, hindi sila discriminated. So, ibig sabihin, pati pala sila po pwedeng ma-receive yung message of salvation na to. Kaya dali-dali, di ba? After nitong last part na to, biglang bumaba ang Holy Spirit dito sa mga Gentiles na to. So, ibig sabihin dito, hindi hindi natin kailangan kahaba-haba yung explanation natin, yung mga sinasabi natin sa ating pag-share. O hindi natin pwedeng i-command si Jesus Christ or ang Holy Spirit na pumasok sa atin, sa puso natin. Wala nakalagay na ganun sa Bible. Invite Jesus Christ, invite the Holy Spirit into your hearts and you will be saved. Dahil alam ng Diyos, kilala tayo ng Diyos, nakikita niya ang puso natin, nakikita niya ang isip natin. Kaya dito kay Cornelius, alam na ng Diyos eh. Pati yung mga kasamahan niya, alam na ng Diyos kung ano yung nasa puso, alam ng Diyos kung ano yung nasa isip nila. Na after sabihin ni Peter itong mini sermon na to, yung message na to, yung gospel na to sa kanila about Christ, biglang baba ng Holy Spirit sa kanila. Alam ng Diyos kung genuine yung paniniwala mo sa Kanya. Hindi natin maloloko ang Diyos. Kung makita natin no, yung moment, yung exact moment na alam ng Diyos na naniwala yung mga tao na to, yung mga Gentiles na to sa message na dala ni Peter, biglang baba ng Holy Spirit. So hindi na pinahaba, hindi na hinayaan ng Diyos na pahabain pa ni Peter. I-elaborate pa ni Peter yung message. Dahil nakita na ng Diyos na ang mga puso ng tao na to ay genuine. Alam niya na naniniwala sila. Verse 45. Now, the circumcised believers, ito yung mga Jewish Christians.
Ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Jopa ay namangha dahil ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na espiritu sa mga hindi Hudyo. Dahil narinig nila nagsasalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at nagpupuri sila sa Diyos. Okay, so yan. Tingnan natin dito. Magkaiba ang background ni Peter at ni Cornelius. Si Cornelius, isang mayaman na Roman military man. Si Peter naman, simpleng Hudyo na mangingisda na naging preacher. Pero sa plano ng Diyos, hindi tinitignan niya ng Diyos yun, di ba? Sa plano ng Diyos, kasama sila parehas. So dito sa nangyari sa bahay ni Cornelius na to, sa araw na yan, panibagong chapter in Christian history ang naisulat. Dahil nakakilala ang isang Jewish Christian leader at ang isang Gentile Christian. So dito nag-meet silang dalawa, isang Hudyo at isang Gentile na convert into Christianity. At nakilala nila, na-discover nila na about something about God, na kumikilos pala ang Diyos. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi kumikilos ang Diyos, may ginagawa ang Diyos, maging sa mga Gentiles. Dahil kailangan ni Cornelius si Peter. Tingnan natin ha. Na kailangan nila ang isa't isa eh. Kailangan ni Cornelius si Peter para marinig niya ang good news, ang salvation, para makita niya yung way para papunta sa Diyos, sa one and true God. So kailangan niya si Peter. On the other hand, si Peter naman, kailangan niya si Cornelius para malaman na ang mga Gentiles pala ay kasama rin sa plano ng Diyos. Hindi lang sila, hindi lang yung mga Hudyo. So nakita nyo, kailangan nila ang isa't isa kahit galing sila sa magkaibang background. Totally different background. So ganun din sa atin ngayon. Kailangan natin ang bawat isa, ang bawat believers, magkaibang background man tayo, kailangan natin dahil para maintindihan natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Maaring may ginawa sa iyo ang Diyos na parang related sa nangyayari sa iyo. May ginawa ang Diyos sa buhay ko na pag na-share ko sa iba, parang related yung parang ganito rin yung di ba? Para nakita natin na kumikilos ang Diyos sa buhay ng isa't isa sa atin in a way na parang connected lahat. So dito, yung mga bit-bit ni Peter dito ng mga Hudyo, yung mga friends na dala niya dito, yung mga circumcised believers, na simula bata pa sila, tinuturo na yung mga promises sa scripture, dun sa Tanakh, sa Old Testament, ay para lang sa kanila, sa mga chosen people. Yan ang pagkakaintindi nila lahat. Hindi nila ma-imagine ngayon kung papaano itong mga yung mga Gentiles na to ay magiging righteous sa harap ng Diyos nang hindi dumadaan sa pagiging Hudyo. Hindi sila dumaan sa ceremonial, mga ceremonies na ginagawa nila. Di ba? Napakarami nilang ginagawa. Ceremonial cleanliness, yung pupunta kayo sa temple, maglilinis kayo, mag-o-offer kayo, papatay kayo ng hayop, araw-araw yan. Pag nagkakasala kayo, kailangan may blood offering kayo, mga tupa, mayroong mga dove. Ang dami. Mayroon pang sabat. Kaya hindi ngayon ma-imagine itong mga Jewish believers na to, Jewish converts na to, ganun lang kadali na galing kayo dyan sa Gentile practices nyo na totally different dito sa practice ng mga Hudyo para maging righteous sila sa harap ng Diyos. Ginagawa nila lahat ng inuutos para mapalapit sa Diyos. Tapos kayo, ganito ang ginagawa nyo. Maniwala lang kayo, kasama na kagad kayo dito sa amin, sa mga tao ng Diyos. So yun yung hindi ma-imagine mga Jewish believers sa time na to. Parang
litong-lito sila na parang ang Diyos mismo ang nag-initiate para ibigay ang Holy Spirit dito sa mga Gentiles bago pa man sila ah, hindi pa man sila dumadaan dito sa pagiging Hudyo, yung pagiging proselyte, yung pag-obey nila, pagsunod nila sa mga law na ibinigay kay Moses. Ito yung puzzling sa kanila, ito yung malaking question mark. Kaya nga nagkaroon ng mga Judaizer, di ba, sa time niya, no, ni Apostle Paul. Dapat maging proselyte muna kayo. Hindi po pwede sumunod muna kayo dito. Hindi nila kasi matanggap eh. Dinaanan nila yung hirap na yan. Dinaanan namin to tapos kayo ganyan kadali. Masisave ka agad kayo. Kasama ka agad kayo sa mga promises. Kasama ka agad kayo sa sa family of God. Anak kayo kaagad ng Diyos. Ganun lang. So ito yung struggle ng mga Jewish believers dito sa time na to. Okay? So ito, speaking in tongues. Ito nabanggit dito. For they heard them speaking in tongues and declaring greatness of God. Kailangan kasi to eh. Kailangan to dahil papaano ba, ano ba yung, anong tawag dito? Yung validation, yung confirmation ng pagbaba ng Holy Spirit doon sa Pentecost. Right after bumaba ang Holy Spirit, di ba? Ano yung first manifestation? Nagsalita sila ng iba't ibang languages. Naintindihan sila ng lahat ng nasa Jerusalem na galing sa iba't ibang parte ng uh, mundo during that time. Kaya di ba na-amaze sila? Mga Hudyo to ah. Bakit nila, bakit alam nila yung salita natin? So ito, yung validation. Doon pa lang sa sa unang pagbaba ng Holy Spirit, speaking in tongues. At ito rin yung ginamit ng Diyos para i-validate na na-receive nga ng mga Gentiles the same Holy Spirit na na-receive nila doon sa Pentecost. Okay? So malinaw yan. Dahil pag hindi ito yung ginamit, baka sabihin nila, teka, hindi ito yung sign. Hindi ito yung evidence. Hindi ito yung validation na pagpapatunay na na-receive nila ang Holy Spirit. Dahil iba eh. Kung halimbawa, anong ginawa nito mga to? Ibang manifestation. Hindi sila mako-convince. Dahil sasabihin nila, ang genuine na sign, validation is speaking in tongues. So kaya ito ang manifestation na ibinigay din ng Holy Spirit dito sa household ni Cornelius para wala silang masabi. So question, bakit hinintay pa? Di ba na-discuss natin to dati? Bakit kailangan nandun pa si Peter? Na siya yung tao, bukod sa siya yung nasa kanya yung susi, binigay yung authority para pagbukas ng pinto para sa church para makapasok ang mga Gentiles. Bukod doon, bakit si Peter? Di ba? Dahil si Peter, anong tawag dito? Kailangan present sila eh. Kaya kami mga witnesses din dito ng mga ibang Hudyo. Present sila. Kailangan para wala silang masabi. Dahil kung walang apostle dito at bumaba ang Holy Spirit na sila-sila lang, ano sa tingin nyo mangyayari? Di ba na-discuss natin para magkakaroon ng division sa church nito? Ibig sabihin din namin kailangan itong mga Hudyo. Nandun pa rin yung barrier. Kahit wala yung mga Hudyo na nagdala ng message, kami-kami lang ng mga Gentiles na receive namin. So magkakaroon pa rin ng barrier. Hindi ma-open, hindi mababasag itong pader na to na magdi-divide sa kanila. Nakuha nyo? Kaya kailangan na nandoon ang isa sa mga apostles na to na maka-witness at para makita rin ng mga Hudyo, ng mga ibang disciples ang nangyari. So, mali na po yun. Para hindi nila i-consider na second-class Christians itong mga Gentiles. Dahil ang tingin nga nila sa sarili nila, di ba, ng mga Hudyo,
Sila lang yung mga pinili. Sila lang ang chosen people. Kung walang maka-witness nito, walang mga Hudyo, walang apostle, sasabihin nila, second-class Christians, mas mababa ang tingin. So ano yung response ni Peter dito? Be, Sige. be, hindi ba, hindi ba i-explain dyan kung bakit kasi baka maano lang yung iba na bakit sa time na to may audible or visible manifestation ang mga tao nakatanggap ng Holy Spirit. Samantalang sa time natin ngayon Oo, ay wala oo. nang ganun. Kasi mahalaga to dahil may bago Nan, tayong nan, kasama para at least kasi baka sabihin niya, ay ako hindi ako nag-speaking of tongues. So ibig sabihin hindi pala nan, ako sige, hindi ako nandito yun. mananampalataya. Nandito yun sa isang part. Iyan ako na, no? Bakit importante nga, yun yung question. Bakit importante dito sa time na to na mag-manifest yung validation na to na magsalita? Binabanggit ko nga, di ba? Para hindi sila ituring na second class citizen, second class Christian na bumaba ang tingin sa kanila. Kaya kailangan to dahil hindi sila maniniwala hangga't hindi nagkakaroon ng sign. Dahil ang mga Hudyo maniniwala yan sa mga signs di ba? Signs and wonders. So given na yan, during this time, ang pinaka-evidence nila magsalita ka in different language. Magsalita ka ng iba't ibang language na hindi mo pinag-aralan na hindi mo alam. So yan. So ang ngayon, applicable pa ba yan? Ako personally, yung mga ganito, yung on the spot na mag-aano ka, di ba? Hindi ako naniniwala. Pero hindi ko kino-close yung door ko sa speaking in tongues. Kasi meron parang naniniwala ako dito na meron ako isang para testimony na napakinggan. Nagpi-preach siya. Yung preaching niya, sa salita niya, yung mother tongue niya. Tapos dun sa church, merong ibang nationality. Hindi ko alam kung ano ba 'yon. Korean ba siya or Japanese? So habang nagpi-preach siya, so normal yung ano niya, yung mother tongue niya, kung Tagalog yan, Tagalog siya mag-preach, kung English, English siya mag-preach. Normal lang, normal Sunday preaching. Tapos pagkatapos ng service, nilapitan siya, nilapitan nga siya nung uh, either Korean or Japanese na yun. Kasama yata yung translator na parang sinasabi niya, naintindihan ko yung ano mo. Sabi paano kung nakakapagsalita ka pala ng salita namin. Kaya nagulat yung preacher. Sabi niya, malinaw English lang yung preaching ko eh. Pero ang dating dun sa foreigner, sa bisita, ang narinig niya yung salita niya. Narinig niya yung gospel, naintindihan niya. So yun, dun ako maniniwala na kumikilos ang Diyos, ginagamit ng Diyos itong mga uh, gift na to na hindi natin alam kung papaano. Di ba nagsalita siya sa mother tongue niya, na-receive ng foreigner dun sa mother tongue niya. So ito yung mystery, yung power ng Diyos kung papaano makakarating yung message of salvation dun sa nangangailangan. Pero hindi ko, ewan ko no, pero parang hindi ko pa 100% mapaniwalaan na yun nangyayari dito, di ba? Yung pagbaba ng Holy Spirit, magsasalita sila ng ibang language. So parang wala pa ako nakita na ganun talaga na recorded. Dahil di ba kung sakaling totoo man to, di ba, dapat yung mga missionaries na pumupunta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, bakit bago sila ipadala doon, inaaral nila yung language na pupuntahan nila. Di ba yung mga missionaries sa Pilipinas, yung mga puti, marunong, gagaling nila magtagalog. So yun lang sa akin, parang question mark. Ah, Pero hindi ko sinasarado dahil kikilos ang Panginoon eh. Kikilos ang Holy Spirit in a way na kailangan. Hindi natin alam kung paano siya kikilos. mm. Yung speaking in tongues na nangyayari dito sa time na to, kailangan to eh. Dahil ini-establish ang church during this time. Pinalalakas yung faith
ng mga Gentiles o ng mga Hudyo at ng mga Gentiles at lahat ng mga magiging Christians. Pinapalakas nila na united sila in the same Holy Spirit. The same Holy Spirit na dumating sa kanila, nakapagsalita sila in different language, yun na mag-unite sa kanila. Kung hindi yun mangyayari during this early stage of the church, magiging divided sila. Bakit iba yung ano mo, yung manifestation sa iyo na na-receive mo yan? Bakit ako hindi ganito? 'Di ba? Pero dadating yung time na hindi na ganoon ka-rampant yung manifestation of speaking in tongues. Di ba yan nga yung i-discuss ni Apostle Paul doon sa mga taga-Corinth, yung sa mga spiritual gift. Di ba na hindi naman lahat kayo may iba, may ano sila na gift of tongues. Yung iba, gift of prophecy. Yung iba, gift of ganito service. Yung iba, iba't ibang gift ang binibigay sa atin. During that time, pinipili na ng Diyos kung ano yung mga ibibigay na gift. Dahil kasi i-consider nila na, katulad ngayon, may napapanood ako ng mga preachers, mga extreme, pati yung mga street preachers. Sinasabi nila, kung hindi ka nakakapagsalita ng ibang language, hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka totoong saved. So sino ka para mag-judge sa kapwa mo Christian na hindi ka saved dahil hindi ka nagsasalita ng ibang language, nag-speaking in tongues? Hindi natin role yun. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng ang spiritual gift na kakailanganin natin sa ating mga personal ministry. Kung paano natin magagamit yan sa body of Christ. Kung ibigay sa atin lahat yung gift na yan, lahat tayo mag-speaking in tongues, ano pa gagawin natin sa church? Yun lang ba ang importante? Paano naman yung gift of teaching? Kung walang gift na ibinigay sa ibang Christian para magturo, paano natin papaintindi ang salita ng Diyos sa iba? Diba? Walang gift of preaching. Kahit tumayo dyan ang isang tao na napakagwapo, napakaganda, kung hindi wala sa kanya yung gift of preaching, hindi mo makukuha yung message na sinasabi niya. So ito yung ano dito, yung take ko dito sa speaking in tongues. At na-discuss na natin to dati dahil dinaanan na natin to doon sa Pentecost. Oh, para ano lang, malinaw lang dun sa mga bago Hmm. nating kasama. Na yun nga, na hindi to basihan sa time natin ngayon, na kung ikaw hindi ka nakakapag-speaking in tongues, hindi ibig sabihin na hindi ka saved. Okay? Kasi marami ngang yun nga, may mga religious sect na sinasabi nila na kung hindi ka nakakapag-speaking in tongues, then hindi ka saved. Kaya pinipilit nila yung mga members nila na kailangan daw makapag-speaking in tongues Tinuturuan. sila. Parang Which meron is, silang tapos school. yung iba, mga gibberish Letra lang, yung nila. kaya kung ano-ano lang yung mga sinasabi nila, walang, alam mo yun, yung walang kwenta, wala namang hindi siya talaga language. Kaya huwag kayong maniwala doon. Ito, sa time na to, siya, ginamit siya ng Panginoon para gagamit, kasi ito yung ito yung nakita, di ba? Naging nakita, narinig ng mga Hudyo dito. Kaya nga kapag kinwestiyon ngayon yung pagkaka-save ng mga Gentiles, ito yung gagamitin nila na na parang pang defense na nakita namin sa kanila kung ano yung ibinigay sa atin, ibinigay din sa kanila. Yun, sa mga succeeding chapter, makikita natin yun. Oo, So, yun lang muna. kaya nagdala si Peter ng anim na iba pang Hudyo di ba? Dadating yung time na question yan. Itong ginawa ni Peter na to ng mga doon sa Jerusalem pagbalik nila. Ano ba tayo? Next Ito, verse ka na, Be. next verse na. So ito, 46, for they heard them speaking in tongues and declaring the greatness of God. Then Peter responded, sabi niya, can anyone withhold water and prevent these people from being baptized? So pinabiblet, pinaano na kagad. Pinapabaptize na. Who have received the Holy Spirit just as we have. He commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked him to stay for a few days. So anong makukuha natin dito? So dito, makita natin sa verse 47, 48, sa kaso nitong first Gentile converts na to, binaptize sila kaagad.
agad-agad after they receive the Holy Spirit. Ano bang ano dito? Bakit binabaptize ang mga Christians? Ito yung public declaration ng kanilang allegiance kay Jesus Christ. At ma-identify sila na sila ay kasama na sa Christian community. Kaya tayo nagpapabaptize. Okay? Declare natin na ito yung allegiance ko, yung loyalty ko, andito na kay Christ. Pinaubaya ko na sa kanya lahat, siya ang susundin ko. At saka ina-identify natin ang sarili natin bilang isang Christian at kasama sa body ni Christ. Okay? So yan ang pagpapabaptize. So, anong ang tawag dito? Bakit ngayon, ang question, di ba? Bakit ngayon ang tagal bago i-baptize ang Christians? Tulad kami, hindi naman agad-agad binaptize kami. Dumadaan pa yan sa ano, yung parang pag-aaral, yung discipleship. Dapat alam natin yung pinasok natin. Dapat maintindihan natin ano ba ang isang Christian. Papaano ka ba naging Christian? Papaano ka ba na-save? Ano ba itong pinasok ko na to? Baka sali-sali ka lang dahil nandiyan yung kaibigan natin, nandiyan yung kapamilya natin. Para sama-sama tayo, pabaptize na rin ako. Pero ang question, naiintindihan mo ba? O kaya yung mga anak natin, nandiyan, kami mga magulang, Christian, na-baptize. Baptize na rin natin itong mga anak namin, ang mga bata. Ang question, naiintindihan ba yung mga magpapabaptize? Naiintindihan ba nila ang pinapasok nila? Naiintindihan ba nila yung importansya kung bakit binabaptize ang isang Christian? Kung paano ka ba maging Christian? Ang Christian ba, pag sinabi mo lang, pinanganak ako, nanay tatay ko, Christian, Christian ka na. Christian ako kasi nagsisimba ako sa ano, pupunta ako ng simbahan every Sunday. Katoliko ako, Christian ako. Dating daan ako, Christian ako. Iglesia ni Cristo, Christian ako. Jehovah's Witness, Christian ako. Sino ba ang totoong Christian? Walang pumipili. Ang tao hindi niya i-claim ang pagiging Christian dahil lang ginusto niya. Dahil nagpabaptize siya sa kahit anumang simbahan, kahit anong denomination, kahit anong sekta. Ang pagiging Christian, ibig sabihin ng isang Christian, nasa sayo ang Holy Spirit. A Christian ay naka-receive na salvation, na-receive ang Holy Spirit, binago ang puso. Ang isang Christian, nandun yung gutom niya, yung uhaw niya sa pagbabasa ng scripture. Andun yung eagerness niya para makilala. Sino ba to? Sino ba si Jesus Christ? Gusto ko siyang makilala. Gusto ko pa malaman kung paano ba, bakit ba ako na-save? Paano ba tayo humantong sa ganito? Bakit tayo may kasalanan? Bakit tayo kailangang i-save? So yan, ang mga true Christian, ang mga hindi Kristiyano, ang mga walang Holy Spirit, hindi naka-receive ng salvation, hindi yan maghahawak ng Bible. Hindi yan magbabasa ng Bible. Personal experience ko yan sa sarili ko. Pag nakarinig ako nag-uusap about Christianity, about Jesus Christ, tatanungin ako, hindi ko mabanggit ang pangalan ni Jesus Christ, hindi ko siya masabi. Dahil parang iniinitan ako. Para bang may nag-hold sa akin. Na para bang hiyang-hiya ako banggitin ang pangalan Jesus. Yung hiyang-hiya ako magsalita ng sabihin ko lang, Diyos, Panginoon. Yung mga words na yan, parang napakahirap lumabas sa bibig ko. Yan, personal experience ko yan. Hindi ako nakakahawak ng Bible. Ang tingin ko corny, magsalita ka ng Diyos, corny. Pag narinig ko ang pangalan ni Jesus Christ na nabanggit ng isang kaibigan o kasama, ang corny mo.
Kung wala sa yung Holy Spirit, hindi mo gugustuhin marinig ang pangalan ni Jesus Christ. Hindi mo babanggitin ang pangalan niya. Wala kang gustong marinig about spiritual things. Kaya hindi natin po pwedeng i-claim. Sabihin natin, Christian ako dahil Christian ako. Dahil gusto ko, mga magulang ko Christian. Pinanganak ako Christian. Kilala mo ba si Jesus Christ? May personal relationship ka ba sa Kanya? Yun ang tanong. Okay, so dito, kaya importante no na dumaan kami, yung parang ano ba to? Seminar ba to? Na parang dinadaan lang kami dito sa ano kung bakit ka ba ibabaptize, ano ba yung baptism, ano ba yung mga biblical na explanation about baptism. Yung parang kailangan maintindihan natin eh. Ano ba ito pinapasok natin? Hindi ito biro na membership sa isang club. Ano to, serious matter ito eh. Okay, so dito sa verse 48, parang gusto pa. Ini-invite pa ni Cornelius si Peter, di ba? Para magstay pa sa kanila ng ilang araw. Kita nyo yung ano, kita nyo yung totoong conversion, yung naka-receive ng Holy Spirit. Bakit gusto niyang mag-stay pa si Peter doon? Anong dahilan? Kailangan niya makilala pa. Gusto niya makilala si Jesus Christ. Dahil si Peter ang kasama eh. Si Peter ang nakasama niya si Jesus Christ dun sa ministry. So gusto niya makilala ngayon yung kanyang Savior. Gusto niya yung fellowship ng mga kapwa niya Christians. So isa pa yan sa mga tawag dito, evidences Evidence. ng Mm. isang totoong Christian. Hinahanap niya yung fellowship ng ibang Christians. Nandun yung eagerness nila para matuto kung sino ba talaga si Jesus Christ. O di ba, nakakahawa yun. Kami, hindi namin ipupush sa mga halimbawa sa inyo, ay tara pag ano natin, ganito kwentuhan tayo, ba't ganito? Hindi. Kami natutuwa kami, halimbawa kayo mag-initiate ng ano, ay ganito yung experience namin na parang kumilos ang Panginoon, ganito yung nangyari sa buhay namin, ay ito yung binasa ko, ganito ba yun? Magtatanong kayo, ay ganito yung intindi ko dito sa ano. So parang kahit kami, nai-excite kami dahil nagkakaroon kayo ng desire, nagbabasa kayo, nagtatanong kayo. Parang kahit kami natututo eh, tsaka yung nai-encourage para patuloy na mag-aral. Kasi kung magbasa kayo, magtanong kayo sa amin, wala kami maisagot, di ba? So para sa amin, encouragement din yun. Natutuwa kami dahil natututo tayo. Hindi lang kayo, pati kami natututo. Nabanggit nga namin sa pagpe-prepare namin ng mga lessons, marami kami natututunan. So ibig sabihin, bago namin ibigay sa inyo yung message, bago namin kayo turuan, kami yung unang tinuturuan sa pagpe-prepare namin ng mga lessons. So At saka makikita may natin ano, yan. Sige. yung kapag kumilos sa kanila si Lord, yung tapos naririnig natin, 'di ba, yung testimony nila kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay nila. Alam namin yung pakiramdam dahil naranasan namin kung paano kumilos ang Panginoon. And siyempre, napakasarap sa amin na marinig na kayo rin nararanasan niyo kahit do'n sa mga simpleng bagay lang kung paano kumilos ang Panginoon sa inyo. Sobrang sarap ng ano na yun kasi parang, nakita niya ngayon kung paano kumilos ang Panginoon. Yung mga gano'n, alam niyo yun, kaya kahit na yung mga simpleng testimony niyo lang, nakaka-encourage sila sa amin. Nagbibigay sila ng ano na may ginagawa ang Panginoon sa buhay nito. Yung gano'n, yung alam namin na kumikilos din ang Panginoon sa buhay niyo. Kaya huwag kayong mahiya, mga kapatid, na i-share din yung mga ano niyo, yung karanasan niyo, yung mga testimony niyo patungkol sa kabutihan ng Panginoon. So sige. Kasi ano yun eh, kasi ano yun parang ah, encouragement din sa amin. So hindi lang sa inyo na nararanasan nyo kung paano kumikilos yung Panginoon sa everyday life nyo.
maliit man yang bagay or malaking bagay man yan. So parang encouragement yun sa ano sa hindi lang sa amin kundi lahat sa atin, 'no? Kaya importante yung mga testimonies natin. Hindi natin alam na ang isang kapatid pala kailangan kailangan yung testimony mo, yung pinagdaanan mo para maging encouragement para sa kanya na pinagdadaanan niya. So hindi natin alam. Kaya yan yung kahalagahan kung bakit meron tayong fellowship, 'no? So okay, so saan na ba tayo? So tapos na pala tayo. So dito nagtatapos yung chapter 10 natin dito about Cornelius, first Gentile convert, about Peter na tinapos na ng Diyos yung dietary restriction at saka tinibag na ng Diyos yung wall na divide between the Jews and the Gentiles at dito nagtatapos yung dito ginamit ni Peter yung susi, pinakahuling susi para buksan ang kaharian ng Diyos para sa mga Gentiles, para sa atin. So after this, magte-take over na dito. Since nabuksan na ang pintuan para sa mga Gentiles, dito na magsisimula yung ministry ni uh, Apostle Paul, the Apostle to the Gentiles. Okay, so maraming salamat mga kapatid. Napakaganda ng chapter 10. Kahit ako marami akong natutunan dito. So, sige, open na yung ano natin, yung floor para sa discussion sa mga questions.